Dr. Love, anong tingin mong punot dulo? Ang gulo nyo. In the first place, yung pinag-uusapan yung spirulina, pinag-aaralan namin ni Doktora, wala pala namang kinalaman sa pampaganda yung spirulina na yan. O merong health benefit. Ang masasabi ko lang, tama si Ate Kuring. Wala tayong paper trail, walang order form, kaya hindi natin mapatunayan yung pagkakamali natin. Pero lahat tayo nagkakamali naman. Mag-iiwan to ng aral sa atin, no? Simple lang ang solusyon eh. Kung mali ang order, bakit hindi ibalik? Ibalik doon sa binilhan. At yung binilhan, ibalik ang bayad. Kasi ang kaawa-awa, ang rider, sa init ng araw, mabasa ng ulan, yan ang hanap buhay niyan. Nag-abono ng hindi niya pinakinabangan. Saan napunta ngayon ang item? Ito ba'y ibinalik? Ayaw bang tanggapin? So meron tayong batas na cover niyan. Isang bagay lang gustong i-share sa inyo before I end my piece. Alam niyo, itong init ng ulo natin na ito, wala tayong kahihinatnan. At napakaraming nanonood sa face-to-face harapan na talagang ngingitian na lamang tayo. Tingnan niyo ang hilatsya ng mukha niyo. Puro kayo nai-stress. At kung gusto niyong mapanood ang full episode ng face-to-face harapan, pakinggan niyo sa 105.9 True FM. Pagkatapos ng programa ni Dr. Love ng 8:30 to 10 o'clock naman, mapapanood nyo, mapapakinggan nyo sa radyo, ha? Ang face-to-face at mapapanood sa Channel 19, True TV, Signal Cable. Every day, Mondays to Fridays. At sa TV5, 4 to 5 p.m. with Corina Sanchez-Rojas. Talaga naman, may plugging pa eh. Magulo daw kayong lahat. Doc Camille, ano naman ang masasabi natin dito? Alam niya, pagdating sa ganitong pagkakataon, nung panahon ng pandemya, talagang di ba nauso yung mga nagpapabili tayo, may mga delivery services. Pero kasi kumisan umaabot din tayo sa punto na merong pagkakataon na nakikita natin yung ano ba yung nagiging flaws dito. Kumisan hindi tayo mapagmasid kung tama nga yung delivery items kasi sinasantabi natin, lalo na kawawa ang rider kung maliit na bagay lang yun tapos isosoli pa natin. Pero sana umabot po sa punto na magkaayos tayo dahil kasi alam nyo, yung pinag-uusapan nyo, unang-una, sino maapektuhan dito? Si rider ba na dahil kasi sasabihin hindi tama yung ginawa niya? O yung si seller po na baka mawalan siya ng kliyente dahil kasi sa ganitong pagkakataon, pinapakita mo kung anong behavior mo na hindi maganda. So mas nakakalungkot na mawalan kayo pare-parehas ng kliyente. So sana magkasundo kayo dahil kasi yun ang importante. Maging maayos at the same time, yung inyong sabihin na natin services or yung inyong ginagawa, mas maging organized. Yun lang po. Ayun. Attorney Lorna, ano ang masasabi mo? Sabi mo meron ka nakikitang bad faith o yung hindi magandang motibo dito. Oo, ang kasi dati nung Consumer Act, hindi pa uso yung online tsaka direct selling, no. So, ngayon, mas mabigat ang obligasyon ng buyer, ng seller. Kasi yung seller merong tinatawag na contributory negligence. Sa nakikita ko sa inyo, ang negligent dito, lahat sila except si rider. Oo. Kasi, for instance, itong si Koreano, ang binigay sa yung instructions, yung pampaganda, pangpabata, pangpa-healthy ba? Pangpa-anti-stress. Kung minsan, sa experience natin, ang binibigay ng mga nagbibenta, yung mas mahal. Di ba? Ino-offer sa'yo, miski na alam nila may mas mura, alam nila merong product na ganyan na 2,100, ang in-offer nila, yung mas mahal, yung 3,800. Kasi hindi naman specific. Idagdag ko lang yung obligation, no? Kasi meron two kinds of goods, yung tinatawag na perishable at saka non-perishable. Consumable at saka non-consumable. Sa category ng food, medicine tsaka drugs, mas mabigat ang obligasyon, extraordinary diligence dyan. Anong ibig sabihin? Dapat in writing.
in writing, klaro ang order. Kasi kung medicine yan, buti ito, pangpaganda lang. Kung medicine yan at mali ang order, may mamamatay dyan o magkakasakit dyan. So, dapat specific. Yung mga nagbebenta online, dapat talagang may obligation of extraordinary diligence pagdating sa consumable or perishable food and medicine. Kasi may consequence yan sa life ng tao, no? Life at health ng tao. Sa consumable, pwedeng palitan. Yun. Ayun. Yun ang isa sa mga peligro ng pamumuhunan. Yun talaga ang isa sa mga peligro ng pagnenegosyo. So,